Magandang araw sa atin lahat mga kababayan sa Mampanig kayo ng Digdig naron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratalis po. Pag-uusapan natin ngayon, very good news po, napakagandang balita, no? Ito po, pinagtibay po ng Securities and Exchange Commission ang pagpapawalang bisa ng Certificate of Incorporation. Okay, binabasura po ang Certificate of Incorporation ng Rappler. Ibig pong sabihin nito ay tuluyan na pong ipapasara itong the least trusted na media entity sa Pilipinas. Ito po yung Rappler na pinamumunuan po ng Nobel Peace Prize winner, no, na si Maria Ressa. Okay, kaanisabay po nito, ang nakakatuwa po nito, very ironic. Una pa po natin 'to nabalitaan kay Maria Ressa mismo, no, sa kanyang habang siya po ay dumadalo, no, dito po sa tinatawag nating habang siya ay guest speaker sa East West Center International Media Conference sa Hawaii. Siya na rin po ang nagbalita, no? Alam naman natin yung purpose ng pagbabalita niya rito sa East West Center International Media Conference, no? Sisiraan niya na naman po yung gobyerno ng Pilipinas. Ito pong problema sa incorporation ng Rappler ay gagawin niya na naman pong issue ng ang Rappler po ay ginigipit. Ang Rappler, usapin po ng press freedom, kaya po ipapasara ang Rappler dahil sinisikil ang press freedom dito sa Pilipinas. Okay, maliwanag na maliwanag po, no? Ito po ba? Kaya po ba ipapasara ang Rappler dahil po sa walang katapusan nilang paninira, walang katapusan nilang pagpe-fake news sa ating pamahalaan, yung nagdaang pamahalaan, yung kasalukuyan o papasok pa lang na administrasyon? Hindi po, no? Hindi po to dahil sila mahilig manira, no? Hindi po ito dahil sa sila ay kontra sa ating pamahalaan, no? Kung hindi, ito po ay dulot ng usapin ng pagmamay-ari, no? Sa mga hindi pa po nakakalam, kahit po anong sabihin ngayon ni Maria Ressa sa international media, wala na po tayong pakialam diyan. Ang importante po, ipapasara po sila dito sa Pilipinas, no? Sila po ay hindi karapat-dapat, hindi po sila pinapayagang mag-operate dahil nire-revoke yung kanilang Certificate of Incorporation. Ibig sabihin po niyan, ang kanilang pagkatapos po ng order na to at sila ay nanatili na nag-e-ere, ito po ay para na silang mga pirata. Okay. Ano po pagkakaiba nito, no? Sabihin naman ng marami sa atin. Hindi po ba usapin ng press freedom yan? Hindi po yan usapin ng press freedom. Kasi po kung yan ay usapin ng press freedom, di sana pinasara na rin yung Inquirer, no? Yung GMA7, yung Philippine Star, at iba pang mga kritiko sa ating pamahalaan. In fact, yung ABS-CBN nga hindi naman po pinasara. Patuloy po nag-exist. Sila po ay umiere pa. Wala lang po silang prangkisa. Magkaiba po yun, no? Yung sa ABS-CBN po, hindi po nirenew ng Kongreso, no, ay yung kanilang prangkisa. Hindi po sila nabigyan ng prangkisa. Pero, sila po ay nakakapag-operate pa rin. Para na rin po, pwede naman sa internet, di ba? Sa YouTube po sila, nag-o-operate po sila sa YouTube. Pwede naman po yun. Bilang mga korporasyon, hindi nga lang po sila nakakapag-ere dito po sa Free TV. Wala na po, tinanggal na rin po yung kanilang frequency. Nakakapag-ere din po sila sa may mga prangkisa katulad po nung mga ilang kanilang mga palabas. Bumibili po sila ng black time, no? Dito po sa kung hindi ako nagkakamali sa Channel 5. Meron po sila diyan. Tapos yung doon po sa AC21 yata yun, no? Yung pag-aari po ng mga Villanueva.
bumili rin sila ng mga black time doon. Pwede po yun dahil legal po na korporasyon ng ABS-CBN. No? Legal po siya, hindi lang po o wala lang po siyang prangkisa. O, ano pa po pagkakaiba nito sa may Rappler? Ano po yung pagkakaiba ng Rappler sa ABS-CBN? Yung Rappler po ay illegal, no? Magmula ngayon, kung sila ay mag-ooperate, illegal na po ang kanilang operation dahil hindi po kinikilala ng Securities and Exchange Commission yung kanilang pagiging legal dito sa Pilipinas. Ano po ang basis? Pwede pala yun, no? Eh di lahat na lang na kumukontra katulad na Inquirer, GMA7, gawin po nating illegal, hindi po. No, nakabatay po 'yan sa pagmamay-ari. Malinaw po sa ating konstitusyon dahil po ang media, no, ay napakahalagang aspeto ng ating pagiging bansa. Hindi po pinapayagan ng ating konstitusyon o ng saligang batas ng 1987 na magmay-ari ang mga foreigners, no? Magmay-ari ang mga taga-ibang bayan ng mga media sa Pilipinas. 100% dapat ito ay pag-aari ng mga Filipino. Okay. Eh katulad po niyan, naka-incorporate po, nag-issue po sila ng mga tinatawag nating PDR, no? Na bago makapag-operate o lahat ng mga importanteng desisyon ng Rappler ay kinakailangan ipa-approve nila sa Umidyar, no, na pag-aari ng ibang bansa, no? Tsaka na natin tatalakayin 'yan, mahabang usapin po 'yan, no? Yung umidyar na 'yan. Pero sa madaling salita po, ito po ay foreign, no, entity. Hindi po pwedeng magme-ari yung mga foreigners ng media sa Pilipinas. Yan po ang nilalabag, patuloy na nilalabag ng Rappler. Okay, ayon po sa desisyon na ito ng SEC, pinagtibay po nila, no? Ayan po, the Securities and Exchange Commission confirms the issuance of an order dated June 28, 2022 affirming the revocation of the certificates of incorporation of Rappler Inc. and Rappler Holdings for their violation of constitutional and statutory restriction on foreign ownership in mass media. Okay. Gusto po nilusutan to sana nila Maria Ressa at saka ng mga may-ari ng yung mga totoong may-ari ng Rappler, ng mga dayuhan, no? Kaya ang ginawa po nila ay dinonate sa mga Pilipino yung dinonate po sa mga Pilipino yung kanilang shares of stocks dito sa Rappler. Pero yun na nga po hindi po masasabi, no, na yung donation na yun ay legal. Kasi ako hindi po ako abogado, di ba? Pero foreign funded ka na nun. Ibig sabihin, ang pondo ng Rappler ay nagmula pa rin po sa ibang bansa. Ang iniiwasan po diyan, yung interest ng ibang bansa, yung dala-dala ng isang media entity dito sa Pilipinas. At kitang-kita po natin yan sa Rappler, no? Mas, kita nyo po, kaibigan po ng Pilipinas yung China at saka US. Pareho nating kaibigan. Pero dahil ang Rappler ay hindi naman po yung diwang Pilipino yung nananalaytay sa kanila dahil sila ay pondo ng dayuhang nakabase sa Amerika, kaya po anti-China sila masyado. Nagki-create po kasi, no? Ang media po kasi ay malakas makapag-create ng culture, malakas makapaghubog ng pananaw ng isang tao. Kung pareho nating kakampi ang China at ang Amerika, pero dahil meron tayong mga media rito na pro-America lang at anti-China, ano sa tingin niyo yung lalabas sa kanila, no? Hindi po pwede yun. Kinakailangan po yung interest ng Pilipinas ang mangunguna. Kaya nakita po ninyo nung mga nagdaan, no? Ang dami po yung interest po ng ibang bansa ang gusto nilang unahin.
kaysa sa interes ng Pilipinas. Ano po ang interes ng Pilipinas? Ano po ang ating formal, no, na pronouncement hinggil sa pakikipagrelasyon natin sa mga mayayamang bansa? Okay, ang formal po nating katayuan, no, sa pakikipagrelasyon sa China at sa US ay pareho natin silang kaibigan. Pero bakit ang mga media natin ay may kakampi at may kalaban? Yun po ang problema pag ang media mo ay hindi interes ng Pilipino ang isinusulong. Kaya po yan, malinaw na malinaw po yan, no? Kaya po, Rappler ang pinakamagandang halimbawa kung bakit ipinagbabawal itong pag-aari ng ibang bayan. Dahil ang dapat inuuna, ang dapat hinuhubog sa mamamayang Pilipino, yung mga interes ng mga Pilipino mismo dito sa Pilipinas. Okay, so congratulations po sa atin lahat. Maraming salamat sa SEC at pinagtibay nyo. So aasahan po namin na hindi na po namin makikita yung Rappler. Kasi po, di ba, kung gaano tayo kalakas ang loob natin na ipasara yung ABS-CBN, no? SEC yung nag-order yan, di ba? Ngayon po ay hihintayin natin kung kailan po natin hindi na masisilayan dito sa Pilipinas yung Rappler. Okay lang yan, magkalat kayo magsabog kayo ng inyong mga pananaw sa ibang bansa. Kasi yun po yung ginagawa ni Maria Ressa eh. Sinisiraan ng gobyerno ng Pilipinas sa ibang bansa. At dahil po dyan, nakumbinsi niya yung mga taga-ibang bansa, nabigyan pa siya ng award, no? Pinakamataas sa award, Nobel Peace Prize, no? O, yan po ang at magpapatuloy po si Maria Ressa. Pero ito lang po masabi natin, wala kaming pakialam kung ano mang gawin mo sa ibang bansa, basta ang importante, hindi na namin makita na nag-ooperate dito sa Pilipinas yung Rappler. Okay? Okay, speaking, tignan nyo po kung gaano ka-adelantado itong mga taga-Rappler, no? Ito po, kilala naman natin, pati mga reporter na mga yan, no? Ito po ang sinabi ng kanilang isang reporter, no, si Lian Buwan. It has to be noted that the camp of the President-elect still has not informed journalists of guidelines and protocols of coverage on June 30. It's highly unusual for a coverage of this magnitude to leave media in the dark 3 days before D-Day. Tindi, no? Talagang feeling nito mga taga-Rappler, entitled sila eh. Baka kaya hindi na kayo ine-inform dahil hindi na kayo kinikilala bilang media, no? Ang tuwa ko lang, siyempre, ang una po niyan, dahil hindi na po sila taga-media, ano na po sila, no? Wala na po sila sa official media, Malacanang press corps. Mag-a-apply kaya ang Rappler bilang yung mga reporter nila, mag-a-apply kaya sila bilang mga vlogger? Welcome, no? Magbablog na lang kayo para kayo makapasok sa Malacanang. Kasi kung hindi kinikilala ng SEC, no, yung Rappler, paano kayo magkakaroon ng coverage sa Malacanang ngayon? Ang laki pong tulong niyan, no? Mababawasan na po. Imaginein po ninyo, no? Tuwing may press con, sino pong mga reporter yung tanong ng kakontra palagi? Naroon na sila, dito kabilib sa mga reporter na to eh. Naroon sila, official sila ng Malacanang press corps, magtatanong sila sa mga opisyal ng gobyerno. Pwede nilang itanungan lahat, no? At karamihan po ng tanong nila hindi na nga po tanong eh. Pambabastos na nga minsan eh, di ba? Hindi naman po palagi, pero napupuna natin, no? Nung si Pia Ranada Painarian, talagang yung mga sagutan nila na Harry Roque, talagang nagkakapikunan pa eh. Tapos, pwede mo nang itanungan lahat, pag sinulat pa nila, iba pa yung iba pa yung interpretasyon nila. Yun po, yung Rappler po ang pinakamagandang kaso ng kung bakit dapat ipasok sa Malacanang ang mga vlogger, no? Kasi
kaming mga vlogger, saan kami kumukuha ng impormasyon? Sa labas, no? Kung kami ay may direktang access sa information, mas matindi po. Kasi direkta eh. Kami nangangapa pa kami ng impormasyon. Tignan niyo po to. Ano yung sinasabi? Para naniningil pa eh, no? Kaya nga sabi sa kanya nung isang nag-comment, maybe do your job and actually find out. 'Di ba? Reporter ka eh. Gusto niyo ilalapit sa kanila lahat ng impormasyon. Napakasutil. Kami po, pumupunta kami sa mga venue ni pasukan, hindi namin alam kung saan kami papasok, 'di ba? Kung paano yung sitwasyon, hindi po kami umaangal. Vlogger kami. Talagang ganun eh. Bago pa kami dito sa pagko-cover ng mga event-event, hindi po namin, wala pong kaming mga ID, wala lahat, no? Bago yan. Kung saan lang kami makakapasok, nakikita po ninyo. Kung saan-saan lang pumapasok yung mga vlogger sa mga event na inauguration, etc. Pero sila, very entitled, no? Okay. Punta po tayo sa ibang balita. Alam po ninyo, ito po, meron po ritong kinakalat na naman na balita ng lahat po to as in lahat. Parang importanteng balita eh, no? Kaya hindi po ako naniniwala na si Leni Robredo ay hindi siya yung, 'di ba, pinalalaganap nila ngayon ang bagong leader ng oposisyon, si Risa Hontiveros. Pero hindi po eh. Lahat po ng balita pare-pareho na naman. Ito po yung balita nilabas ngayon, no? Kasabay po nitong mga sa Rappler. Sinabayan po nila ng siyempre balita kay Lenlen. Ito po. Asa na ba yun? Si Lenny mismo nagsabi. Sa tweet na po, yan, no? Follower ako ni Leni Robredo. We were granted an unqualified opinion by the Commission on Audit for the fourth straight year, 2018 to 2021. What a fitting exclamation point to our 6 years at the OVP. Okay. Alam mo, nilabas po nila yan, no? We were granted an unqualified opinion by the COA. Unqualified opinion, no? Ano po ibig sabihin nun? O sige, ako na magbibigay, no? Ang ibig sabihin po ba niyan, kayo na pinakamataas sa COA? O sige, kayo na pinakamataas sa COA. Ano po ngayon? Ano po ba yung importante bilang Vice President? Kayo po ba'y tauhan ng COA? Kayo po ba, Leni Robredo, ay ang approval ng COA ang importante sa inyo? O yung approval ng mamamayang Pilipino? Nakakahiya po kasi, no? At ito po ay hindi binabalita ng ibang mga media. Kulelat, pinakamababang trust rating sa kasabay ng Pangulo ng Pilipinas, di ba? Nilabas po ng Publicus Asia na napakataas po, pinakamataas pong approval and trust rating sa lahat ng Pangulo. Si PRRD, no? Si Pangulong Duterte. Kasabay po nung rating na yan, pinakamababa po sa tatlong pinakamataas na nanunungkulan sa Pilipinas, itong si Leni Robredo. Mas mataas po sa kanya si PRRD, mas mataas si Tito Soto. Hindi po ba nakakahiya yun, no? Ang bababa ng trust rating mo sa mga tao. Wala sa kalahati eh. Ang trust rating niya eh. Kaya niya ipinagmamalaki yung COA. COA lang po yan eh. Yan po ang problema sa inyo eh. Hindi kayo naniniwala, no? Dinideny ninyo yung existence ng mga survey. Yung mga survey, binabaliwala ninyo. Katulad niyan, no? Ikaw ay isa ka sa mga pinakamababa yung trust rating ng mga Pilipino. Ano na naman po ang pwede nila maging pagkakamali, no? Ipinagmalaki na naman ng lahat ng dyaryo na pinakamataas siya sa COA. Ano pong problema? Kahit po kayo ang pinakamataas dyan sa COA, still, yung pagpapasya ng mga tao, yung survey sa mga tao, yun po ang importante.
Ang ibig sabihin lang naman ng COA, no? Sa COA po, maaga kayo nagpapasa ng mga kung ano-ano. Wala naman kayong ganong ginagawa eh. Sa office, isa lang pong patunay yan na wala kayong ganong ginagawa. Ang bilis nyo magpasa ng ng mga papeles. Yan lang po yung ibig sabihin yun. Una silang magpasa ng papeles. Wala naman pong kahulugan niyang mataas sila sa COA eh. Ha? Parang ano po yan eh. Parang yung mga nung tayo yung mga estudyante. Ha? Yung hindi pa tapos yung mga nagmamadali na magpasa ng papel. Nagku-quiz kayo. Magpapasa na dahil gustong umuwi. Hindi ibig sabihin na yung una nagpasa ay yun ang pinakamataas. Nagmamadali nga eh. Dahil uwing-uwi na o recess na eh. Pagkapasa, magre-recess na eh. Ganun lang po yan. Yan lang po yung kahulugan ng COA report na yan, no? Na tuwan-tuwa po kayo. Tignan niyo po yung priority nila. Samantalang si Pangulong Duterte, nagpapasalamat dahil yung trust, approval rating at trust ng mga tao ay antaas. Hindi po makapagpasalamat si VP Leni Robredo. Yung po ang importante, yung trust rating. Dahil mababa po ang trust rating niya. Wala pa po sa gitna man lang, wala pang 50%. Ayan po ang kalagayan, napaka-contrast. Ayon po sa Pulse Asia, ito po yung sinabi ng Pulse Asia. Si Pangulong Duterte, Duterte has drawn high ratings from 2016 to 2022. Bakit po mataas ang rating ni Pangulong Duterte from 2016 to 2022? Mahal na mahal po siya ng tao. Bakit? Ang ganda po ng mga proyekto niya. Ang ganda ng mga pinapakita niya. Si Leni rin naman consistent. Consistent na mababa ang rating. Hindi po pwede na yung popular na Pangulo, inaatake mo lang tapos aasa ka na mataas ang rating mo. Bilib nga yung tao kay Pangulong Duterte. Kaya mataas ang rating. Yung umaatake sa kinabibiliban nila, siyempre, mababa rating. Yun lang po yun. Tapos, again, si Leni na naman, dahil angat buhay, ipopromote nyo na naman yung angat buhay. Si Leni na naman ang ilalaban nyo kay Sara Duterte sa 2028. Ha? Hindi ba kayo na aawa sa sarili nyo? Okay. Tingnan nyo. Di ba kamakailan lang sinasabi ni sino yung artista? Si Agot Isidro, no? Sabi niya, kami ang pinakamasayang talunan. Eto po. Alam nyo, tigilan nyo na yung pamimeke sa sarili nyo. Ito po yung sinabi ng isang Pinklawan. Tungkol po dito sa panunumpa ni Pangulong BBM. Asa na ba yun? Very solemn daw yung inauguration. Yap, para kaming namatayan. Para kayong namatayan? Akala ko, masaya kayong talunan. Ngayon, lumalabas na para kayong namatayan. Sa panunumpa ni BBM. Meron pa ako nabasa sa mga dilawan. Ito naman yung sinabi ni Ogie Rosa. Talamak na Pinklawan din to. Bukas, nasa Malacanang na si Bongbong Marcos. Senador na si Robin Padilla at balik Senado na si Jinggoy. Nag-sink in na ba sa inyo ang bangungot na ito o nasa denial stage pa rin kayo? Yan po ba yung masaya kayo na talunan, no? Binabangungot kayo dahil manunumpa na nasa Malacanang na bukas si BBM. Number 1 si Robin at nakabalik si Jinggoy. Yan yung sinasabi nyong masasaya kayo. Tawag ni Ogie Rosa, bangungot. Bangungot na makita nila sa Malacanang. Talagang 6 na taong kayong babangungutin. No? Dahil 6 na taon yan. Kung pagtangkaan nyo man na patalsikin sa pwesto, hindi rin naman kayo papalit. Si Sara Duterte rin. Kaya wala po silang ibang choice. No? Maganda po talaga yung nagtandem yung dalawa. Noon kasi, gustong-gusto nilang i-oust si Duterte kasi pag na-oust si Duterte na hindi naman nila napagtagumpayan,
Si Lenlen ang kanilang magiging presidente. Pero ito hindi po eh. Pagtangkaan man nilang patalsikin si Bongbong, hindi pa rin sila ang magiging presidente. Si Sara Duterte pa rin. O mas malupit yun sa kanila. Okay. Po, dito po natin tatapusin yung sa isa po pong balita, no? Yung pagkatapos po ng IOM kahapon, sunod-sunod po, alam niyo po yung plano nila, talagang atake sa media, no? IOM, yung International Observer Mission. Ito naman po, yung International Commission on Human Rights Policy, no? Ang nagsabi nitong mga katagang ito. Massive fraud observed in Philippine elections. ICHRP has completed its independent monitoring and assessment of the Philippine elections that took place on May 9, 2022. The main findings is that the election was not free, honest, or fair by international standard. Alam niyo po, kami po rito sa Pilipinas, ulitin ko po yung sinabi ko po kahapon, no? Doon po sa International Observer Mission, no? Kami po dito sa Pilipinas, marami pong matatalinong media, marami pong matatalinong pari, marami pong matatalinong politiko na anti-Duterte at anti-Marcos, no? Wala po ni isang nagsabi sa kanila na mayroong yung sinasabi nyo na ang election namin ay not free, honest, or fair. No? Ang pinalalabas ninyo, malawakan ng mga dayaan, malawakan ng kung ano-ano. Kasi hindi free, hindi honest. So dayaan, malawak ang dayaan. Napakasikat nyo, no? International Commission on Human Rights Policy na grupo, international. Kinikilala po kayo, no? Buong Pilipinas po, ang media po rito, majority ng media namin ay kalaban ni Pangulong Duterte, kalaban ni incoming President Bongbong Marcos. Yan po, sa totoo po yan. Pero ni isa po sa kanila, hindi po sinabi na malawak ang dayaan, no? Ang sinasabi nilang dayaan, o hindi free, ang sinasabi po nila na inaamin po ng lahat na nanalo po. Wala pong duda na nanalo si Bongbong Marcos at si Inday Sara Duterte. Kaya lang ang sinasabi nila, nanalo sila dahil sa disinformation at misinformation. Debatable yun. Diba? Kasi kinakailangan nilang mga tuwiran eh. Kinakailangan nilang bigyan yung mga nakatunganga pa rin. Nakanganga pa rin nilang mga tagahanga ni Lenlen na bakit sila natalo. Kinakailangan may katwiran. Pero wala pong ni isang Pilipino na matatalino at kalaban ng pamahalaan. Wala pong nagsabi ng mga sinasabi ninyo na not free, honest, or fair. No? Kaya ito po ay malaking pang-insulto sa buong mamamayang Pilipino. No, lahat ng mamamayang Pilipino iniinsulto nyo. Dito po sa Pilipinas, lahat po rito may say sa politika. Ang mga Pilipino mahilig po sa pamumulitika, no? Kung may isa lang nadayaan diyan at ang medyang mga kakontra, palalakihin po nila yan. May isa lang po na bumoto ng Lenlen at lumabas sa resibo niya ay Bongbong. Yan po ay kakalat at kakalat yan ng media namin. Pero wala po isang ganun, no? Dito sa Pilipinas. Kaya po, pwede ba kayong mga international organization, kami dito sinasabihan na kami nagpapalaganap ng disinformation, misinformation. Kayo tong mga international observer na nagpapalaganap ng mga misinformation at disinformation sa amin. Ginagawa nyo kaming mga mangmang. Hanggang ngayon, ang tingin nyo sa amin maliit. Wala ba kaming kakayahan? Yung PPCRB, na mga Paris Pastoral,
Wala rin po sila. Independent po yan. Ang tagal na po niyang independent. Hindi po tao ni Duterte ang mga yan. Ganun po ba kainutil ang tingin nyo sa aming mga Pilipino? Tigilan nyo na yan. Kung meron talaga kayong ebidensya na may malawak na dayaan, meron pa po kayo. Magprotesta kayo. Pwede pong magprotesta. Katulad nung ginawa ni BBM, sinabi niya na daya siya. Nag-file siya ng electoral protest. Badong Aratilis po.